Napapanahon na nga ba para kunin ng Magnolia Chicken Templados itong si Alex Stockton mula sa Converge Fiber Xers kapalit ni Paul Lee at ng isang first round draft pick. Isa yan dito sa mga posibilidad na nakikita ng mga insiders na pwedeng gawin ng Magnolia, lalo na at hindi naman biro itong scoring drought na nangyayari kay Paul Lee. Nakikita na natin itong first 2 games ng Magnolia. Syempre maaga pa yung season, pero itong first 2 games ng Magnolia hindi na siya katulad nung dati na very explosive maglaro. At parang nag-take over na talaga dito sa team itong sila Jerome Lastimosa, Xavier Lucero at itong si Javi Gomez de Leaño. Kaya nga hindi na ako magugulat kung ito si Paul Lee eventually i-trade na rin yan ng Magnolia Chicken Templados. Siyempre, kung ikaw ang Magnolia, gusto mo talaga na maipakita na yung team mo ay nandun na sa tinatawag na transition phase. Ibig sabihin niya, nagbabago na yung Magnolia, napapalitan na yung mga dating veteranong players at kumukuha na sila ng mga panibago. At itong si Alex Stockton yan ang bagay dito sa Magnolia dahil malakas sa depensa pati na sa opensa, at yan naman talaga yung nababagay dito sa roster ng Magnolia Chicken Templados. Ang sabi nga nila, yan ang calling card ng Magnolia maski noong pa, maski Pure Foods pa ang pangalan nila. Kaya nga bagay itong si Alex Stockton dito kay Coach L.A. Tenorio sa kanyang kupunan. Ang sabihin na lang natin gagawin ng Magnolia dito, kinakailangan ibigay nila itong si Paul Lee at yung first round draft pick nila para pumayag itong si Coach Delta Pineda sa ganyang klaseng trade. Siyempre mas magiging madali yan ito mismong si Alex Stockton ang mag-request ng trade dito sa Magnolia Chicken Templados. Siyempre, pag nag-request ng trade ito si Alex Stockton, mapipilitan itong Converge Fiber Xers talaga na gawin na yan na siya bitawan na para mapunta na dito sa Magnolia kapalit nga ni Paul Lee. Ang Blackwater Bossing ngayon ay laman ng mga usap-usapan pagdating dito kay Cedric Bearfield. Alam natin na si Bearfield ay hindi umalis dito sa Blackwater at nagdesisyon siya na manatili dito sa lineup nila ngayong season na to. Pero pagkatapos ng season na to ay magiging free agent na itong si Bearfield. At ang pag-uusapan na lamang dyan ay kung magtatagal pa siya sa Blackwater. Ever since sumali sa draft itong si Bearfield, marami nang naniwala na hindi naman ito magtatagal talaga dyan sa Blackwater Bossing at eventually lilipat yan sa TNT. Pero ngayon wala nang kasiguraduhan na sa TNT siya mapupunta kasi nakuha na ng tropa itong si Jordan Heading at si Reynan Batak. Plus nandiyan pa si Robert Bolick sa index, so marami silang point guards na pwedeng pagpilian. Baka naman sa Meralco pwede rin si Bearfield, yun nga lang nandiyan naman si Jason Brickman at of course si Chris Newsome. Actually, sobrang dami ang guards nitong Meralco Bolts. Kaya sa ngayon mukhang mas nababagay kung itong si Cedric Bearfield baka lumabas na yan ng MVP group. Baka mapunta yan dito sa Converge o kaya naman ay dito sa SMC. Hindi natin masasabi. Meron ding mga naniniwala na itong si Cedric Bearfield ay maglalaro abroad. Kahit alin dyan ay posibleng mangyari dahil itong si Cedric Bearfield alam natin kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya nga kung siya ay maglalaro dito sa MVP, sa SMC for example, sigurado na pag-aagawan niya ng San Miguel, Magnolia at ng Ginebra. Pero sa totoo lang kung mapupunta si Bearfield sa SMC, malamang sa San Miguel yan. Dahil itong Magnolia, nandiyan na si Jerome Lastimosa na kanilang point guard. And of course, si Baroka, si Paul Lee at yung iba pa. Ang Ginebra, obviously, si RJ at si Scottie Thompson ang main point guard nila dyan. Nangangailangan talaga ay itong San Miguel Beermen dahil syempre yung kanilang roster ngayon ay isa na dito sa mga pinaka-veterano sa PBA.